Very attentive yung mga pump attendants. Sir, oh, ang ganda ng van. Yan ang gusto kong drop. Parang may weird akong naririnig. Parang may naghahalo ng semento. So, oo nga pala, nakikita na nga pala dito yung sinasabi kong ngayon, oh, statue ng Monte Maria. Ay, ilog to ah. Mukhang mataas ang agos dito pagka malakas ang ulan, ano? Akalain mo ba magtatayo sila ng ganyan, ha? So safe naman pala, may salamin. Hala, taas natin. Grabe, galing tayo dun, oh. Good day mga idol. Natuloy din ang ating lakad. Z1000 naman tayo ngayon. Yung ibang bikes nilipat ko sa kabila, lalo na yung motor ni Mosing. Dahil isosoli ko na, kaya hiniwalay ko na siya. Nilagay ko siya sa harap ng bahay. At kulay blue na ang kalangitan. Sana magtuloy-tuloy na yan hanggang mamaya. Aga kong lumarga. So basa pa yung kalsada dahil katatapos lang ng bagyo ngayon. Malinis nating ilabas si Z1. Ganun talaga. Aga ko 7:20 pa lang. Hindi to normal. Pinilit ko lang talagang umalis ng maaga kasi base sa Google Map 4 na oras yung biyahe. Full tank premium. Ang kinarga natin is 720 pesos, 12.6 liters. Nagbiblink siya nung kinargahan natin. Malamang sa malamang pag dating natin ng I think Batangas, magkakarga ulit tayo. Or baka pagbabalang natin ng Skyway, karga ulit. Hala, ano meron dito? Napasabay pa tayo sa motorcade nila. Ano to? Tahimik ng motorcade nila eh, no? Simple lang. Ayun yung mga motorcade na low-key. Naka LC pa to, oh. Hindi ko pa napagawa sa EB Moto tong suspension natin. Pero nung kamakailan, pumunta ako kina FJ Enjoy Big Bike Accessories and Service Center sa may Caloocan. At sabi niya, naggagawa din sila ng gato. Tropa natin yon. So, try natin sa kanila. Wala naman mawawala, di ba? Sagot na daw nila eh. So, sige, sabi ko. Sino ba naman tatanggi, di ba? Idalhin natin minsan. Nabagyo lang kaya hindi ko muna na-focus sa motor dahil syempre safety first. Dapat magra-ride ako ng umuulan kaso pinagpaliban ko muna. Ang ganda ng kalsada, tuyong-tuyo. Palibasa highway. Alright, dito sa motor natin, kung napapansin ninyo, meron tayong green na nakikita dito kumpara dun sa last vlog na naka Z1 tayo. So ayan, binili ko to sa FJ Enjoy din. At ano masasabi nyo? Pareho naman yung kulay eh. So galing ito sa 2020 model na Z1. So binili ko siya para mapalitan yung kulay black dati. Ano sa tingin nyo? Ganda ba? Tinanggal ko na yung tank bracket and tinanggal ko na rin yung Chigi dashcam para mas malinis ng tignan si Z1. At yan, maliwalas tignan, no? Eto lang, gusto kong bilan ng green kasi gano'n naman talaga yung itsura ng Z1 dati. Dalawang kulay siya. Kaso kasi pinalitan ko ng dalawang carbon fiber. Ayan na naman yung guhit sa kalsada. So dito banda sa amin, dahil siguro mataas naman yung lugar namin, hindi nila tinataas yung kalsada. Ngayong magre-repair sila ng road, kakaskasin nila yung dating nakatapal sa taas. So same level pa rin nung dati. Oh, yung lalim niya, no? Ayun, oh. Pag yata sobrang aga pa, hindi nila ino-on yung stoplight dito. Amazing. Nakakapanibago. Lusot ba yan? Lusot! Kanto! Save pa sila ng helmet, oh. Kakain sana ako dito. Sarado. Tabingi pa yung truck, oh. Kung sarado doon, dito tayo kakain. Ayan, siguradong bukas dito. Eto, oh.
Tortang giniling meron kayo? Wala man sir. Minudo meron kayo? Wala, ito, asado. Asado, hindi. Ano to, beef steak? Pork. Pork. Sige, yan na lang. Dahil na yun. Oo. Hindi talaga ako kumakain pagkagising ko eh. More on Energen. Hindi ako nagkakape. Iwasan ko na. Buhat nung nagpalpitate ako. Yun. Dahil malayo-layo nga yung ating biyahe ngayon, no? Kailangan nating magkarga. Hindi lang dapat motor lang. Dapat pati tao. Ay, sarap pag motor. Kasi sa totoo lang, kapag nakasakay ka sa motor at nasa expressway ka na, ngawit lang naman yung nararamdaman mo dyan eh. Pag matagal ka nang nakaupong ganyan, dun ka mag-uumpisang mapagod. Pero hindi ganun kabilis. Depende yun sa motor. Kung naked big bike, isa 2 oras, okay naman yan. Pero kung 3 oras na straight, papuntang 5, nakususuko ka na dyan. Unlike sa mga adventure, di ba? Kapag naman naka automatic motorcycle ka naman, yung maxi scoot, para ka nakaupo sa sopa kahit 5 oras straight, di ba? Para ka lang nag-movie marathon. So ang mangyayari ngayon, kalahati ng biyahe ko is puro expressway dahil tagos na tayo ng Batangas niyan eh. Mukhang pinakadulo ng Startol ang babiyahin natin ngayon. Madadaanan ulit natin yung matalbog na kalsada doon, no? Nako, umaatras. Sige, dito na lang tayo. Malapit ng 12,000 yung load. Nanliit tuloy yun sa akin. 1.7 no. And then ayun na, expressway na. So ito yung sinasabi ko, yung tuloy-tuloy na biyahe. Kahit na sobrang layo na nang napuntahan mo, pero yung kondisyon ng katawan mo is para ka lang pumunta ng Maynila. Kaya naman, saludo ako sa mga bumabiyahe, halimbawa from Pampanga to Batangas nang hindi dumadaan ng expressway. Yan, saludo ako sa inyo, mag-iingat po kayo palagi. At marami akong kilalang ganyan. At maging sa mga nanonood ngayon, sigurado ako marami nang gumawa from Central Luzon or Pangasinan to Batangas, diba? Ang layo nun. Karamihan sa kanila mga naka NMAX, Sniper, diba? Yan kasi yung mga komportableng ginagamit pagka sobrang layong biyahe. Gusto ko rin maranasan yun. May Sniper naman ako. Ilang oras kaya yung biyahe? Comment kayo guys kung nagawa nyo na yon, yung mag local road to Batangas from north. Ilang oras ba ang biyahe ninyo? Actually hindi ko alam kung paano yung road nun eh, kung saan. Kasi ang naranasan ko lang nag local road is from San Pedro Laguna to Pampanga. Naalala ko nung dumaan pa ako ng gilid ng expressway nun, yung gilid ng SLEX. Kasi may binili akong motor nun, yung FZ150 ko, doon pa nanggaling. Kasi doon pasok yung budget ko. So nag-commute ako papunta, minotor ko pabalik. Ang oras nga pala natin ngayon is 7:58 AM. Nandito tayo sa may bandang Mexico, Pampanga. Nasa 400 kilometers yung babiyahin natin ngayon. At sakto, based dito sa trip meter ng aking motor, nasa 1,100 na yung tinakbo niya simula nung last siyang na-change oil. So tama-tama, pagbalik natin sa bahay, i-change oil natin siya. Kasi every 1,500 tayo nag-change oil. Paakyat na tayo ng Skyway Stage 3. 2 bar yung nabawas sa aking fuel gauge. Ang oras ay 8:28 AM. Sakto ang speed lang. Mini-maintain ko lang 6,000 RPM yung aking motor. At ito, tansyado ko na to. Habot to hanggang sa pagbaba natin ng Skyway na to eh. Eh dito, 60 lang naman yung speed limit. Kaya tipid. Yun, nakababa rin sa wakas. At ang natira sa aking gas is 3 bars. Sabi ko sa inyo eh, aabot eh. At dito sa SLEX, madalas kasi traffic dito eh, kaya nag road widening na sila oh. So ka-level niya yung asfalto doon. Kaya paano yun? Pag in-asfalto yun, mas mataas siya no? So tama-tama dito na ako magpapagas hanggang sa makarating na tayo ng dulo ng expressway na to. At na-jijingle ako no? Kaya tagal ko rin hindi napasyal dito. Oy, may umaatras oh. Lumagpas yata.
Tama-tama, Shell. So dito lagi nag-meet up yung mga Ducati riders, di ba? Sumali na tayo nun, di ba? Very attentive yung mga pump attendants dito sa Shell. Maselan eh, kailangan bababa ka talaga. Sa mga kotse naman, dapat off engine. Tagal kong di na pa Shell dito. Dito lagi sila na pwesto eh. So 67 per liter yung presyo dito, no? Mahal ng gas dito. So yun, meron tayong nakita mga big bikes. Pagka talaga sa SLEX, maraming naka big bikes yan. Hindi ko alam bakit ganun. O baka hindi ko lang na-chechempo yung mga taga north. Hello. Naka-plastic yung sticker ko kasi baka biglang umulan, babasa. Sir, oh. Thanks. Thank you. Sa kakabigay ko ng sticker, kung minsan yung bayad ko sa kinarga kong gasolina, nakakalimutan eh. Alright, CR muna tayo. Tapos dito yun eh, sa likod lang yun eh. Ito yung CR, oh. Madalas ang meetup nila sa isang gas station pa, sa Mimam Plaza. Ang ganda na CR nila dito ah. Grabe, ang init dito ngayon. Parang hindi bumagyo ah. Tignan ko nga yung status. Medyo lang yung dumi. Okay pa. Ganda, may green. Iba yung liwanag ngayon, no? Sobrang liwanag. Very clear kasi. Oh, ang ganda ng van. Yan ang gusto kong drop. Ang oras nga pala natin is alas 9 ng umaga. Halos ang oras pa lang pala ako nagbibiyahe. Nandito na ako sa Laguna. Nandito na ako sa Batangas, dulo ng expressway. Pumunta muna ako ng 7-Eleven kasi bumili ako ng super glue. Kasi natanggal yung GoPro ko, buti hindi nalaglag. Hindi ako naka-record kaya di ko napakita. So ito, bumili ako ng super glue at after 5 minutes, dumikit na. Ayan. So sana hindi na matanggal, no? Buti matibay-tibay yung mic ko. So wala kasi siyang safety strap. Nung nalaglag siya, sumabit siya dito sa mic ko. Buti na lang, no? So pagdating natin dito, mag-aalas 10 ng umaga. So kinuha natin ang lugar na to from Pampanga ng 2 oras. At ayon dito sa mapa ko, 25 kilometers away na lang pala yung Monte Maria. 54 minutes na lang siya. Nice, di ba? Not bad. Super relax ng biyahe natin, no? Talagang matraffic lang sa SLEX eh, no? Or di ko sure kung SLEX ba ang tamang tawag doon or Startol, no? Tapos 1 bar lang ang nabawas sa aking motor ngayon. Mas traffic sigurado dito nung bumabagyo. Malakas yung effect ng bagyo dito eh. Uy, kaya nyo yun? Baka sumayad ako eh. Bagay, XRM yung dala pala niya or XR. Ayun, XR. Pareho pa kami naka-Geely helmet. So ang biyahe is chill lang. Medyo makulimlim lang dito sa bandang kanan. At least nakakapag-vlog na ako sa provincial road. Sino pinapara niya? Yung bus! Akala ko ako. Dito hindi ko kabisado yung kalsada. So paraan ng pagmamaneho ko dito is very neutral lang. Pag pedestrian, ganyan lang. Oh, di ba? Oh, di ba? Imagine kung nawalaglag yung GoPro ko dun, paano yung content? Siyempre pag nalaglag yung GoPro, damay pati yung mic. But anyway, meron naman akong isa pang GoPro, kaya lang, paano yun? Nawala nga yung mount eh, paano yun? Iharap na lang natin to secondary, no? Ano kaya mangyayari nun, no? Ulitin ko yung vlog. Pwede namang pagdating ng Monte Maria, doon na mag-vlog gamit yung cellphone o kaya itong GoPro, di ba? Dala ko naman yung drone. Ride na lang with background music, di ba? Papunta Monte Maria. Andito na ako eh. Kumbaga kalahati na to ng ruta ko eh. O nga pala, magkakaroon ulit ng Negros Loop. So sasali ulit tayo dyan kasi nga sponsor yung Geely at Bomrangsit. Yun, kita-kits tayo dyan sa Negros. Pero ang gagamitin nating motor is
Aerox. At para maranasan naman nating mag-ride doon ng scooter gaming, no? Dahil na-try na rin natin ang Z1 sa Negros, so iba naman. At doon natin makikita kung talagang matibay yung mugs nila. Sa mga hindi pa nakapunta dito, tansyahin nyo lang guys kung nagagandahan kayo. Pero at least may idea kayo kung paano pumunta at kung anong dapat gawin. So kung motor-motor lang naman eh, kahit na local road ka man o expressway, pareho lang yan eh. Mas matagal lang yung travel time mo sa local road syempre. So magbitbit ka ng mahabang pasensya at kondisyon ng pangangatawan, dahil hindi lang road condition ang sasagupahin mo dyan, kundi pati yung mga kasabayan mo sa kalsada. Hindi ko maalala lang dito ako dumaan nung nag Monte Maria kami. Ang dami palang kainan, no? Ayos, oh. Ay, iniwas niya ako sa main road siguro. Kipot eh, no? Puro mga apartments. Ang ganda, ah. Ayos, ah. Again, shoutout sa mga tiga dito. Nung nakaraang vlog, pumunta tayo ng Maliko at natuwa naman ako sa result. Mukhang maraming nag-enjoy sa ride natin doon. Hindi ko tinipid yung vlog na yun, no? Talagang hindi ko masyado kinat. Bawat ginagawa ko, sinama ko kayo. So masaya naman ako at masaya rin kayo, kasi bumaba sila ako sa comment section eh. Kapag maganda yung feedback sa comment section, di tuloy-tuloy lang tayo. Siyempre hindi ko kayo lahat nakakausap eh. So pwede rin kayong mag-comment at mag-suggest. Yung mga nagsasuggest naman sa camera 360, sa totoo lang gusto ko naman talaga yon, kaya lang hindi ko alam paano i-edit yun, paano ba pagalawin yun, di ba? Di ba yung 360 pwede mong ipiliin kung anong angulo gusto mo, di ba? So paano yun? Pagagalawin muna sa app ng 360 bago mo ilagay doon sa editing app mo, no? Ganun ba yun? Parang may weird akong naririnig. Parang may naghahalo ng semento o graba. No? Ano kaya yun? Ano, factory? O baka guni-guni ko lang. Hindi naman ako gutom. Alam nyo ang special dyan sa pupuntahan natin eh, yan po daw yung pinakamataas na statue ba yun? O basta rebulto, ganon, na pwedeng akyatin. May elevator yata doon, parang sa Mount Summit din, no? At kung ikukumpara natin doon sa first time na pagpunta natin doon, marami ng mga construction doon, no? Dati kasi ginagawa pa yung tower na yun eh. Ewan ko lang ngayon kung tapos na. So tabing dagat kasi yun, kaya ang ganda-ganda. Kaya may dala akong drone yun, hindi lang halata. Nandito sa belt bag ko. Oh, SM City. Anong SM to? Walang nakalagay. Anong SM yon? SM City lang. Sige, sige. Uy, ganyan yung mga tricycle dito. Malayo ang rides natin, ha. So Barangay Libjo na to. Wow, may birthday. Halatang tiga Batangas yung may-ari ng kotse. O, tingnan yung sticker, Kainaman. Kala ko bato, gulong pala niya. Ganyan yung kulay. Naging bato na yung gulong niya, oh. Di ba? Cement mixer to. Tumigas na yung reserva niya, oh. Super diretso, grabe.
Ito yung ano, parang oil something. Oil depot, ganon. Welcome to Barangay Tabangao, Ambulong, Batangas City. Yun. Ganda dito ah. Payapa yung kalsada dito ah. Meron akong naalalang road dito, yung masikip siya eh. Tapos sigsag din ng konti. Tapos ang daming mga bahay sa gilid. Ay no, tangke oh. Tumawid sa kalsada eh no. Oh, may San Miguel Pure Foods pa doon. Ito sa mapa, sa gilid natin is dagat na. May aso. Uy, 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 uy. Muntik na. May bato pa ah. Pinamugan proper. Ito yung sinasabi ko, masigsag. Tapos may mga bahay-bahay sa gilid. Oh, yan. Medyo delicades lang mag-overtake. Kaya madalas tayo makakita ng mga fuel tank na truck. So malamang dito kumukuha ng supply yung mga gas station. Pero at least pwede pa rin yung mga ganitong trucks eh no? Kahit ang sikip. Ganda ng kulay ng gas station no? Tas dali. Para 7-Eleven eh no? Ayun no, dagat na yung nakikita ko doon no? Yung kinain ko sa Pampanga medyo natunaw na no? Nakakaramdam na ako ng gutom dito. Medyo na-stress lang ako konti, natanggal kasi yung camera. Ayun, napakaganda. Ayun, tinalian nila kasi dami siguro nagpipicture dyan. Ano, ang ganda. Diba? Nice. Oh. Picture nga ako dyan. Mukhang pwede naman eh. Ayan, dito tayo. Park tayo dun sa hindi malambot. Ayan, dun tayo. Yan. Dito simentado ito eh. Buti na lang oh. Oo, diba? Ganda. Nice. So malamang dito tumatawid yung oil. Tama ba? Diba? Tapos ewan ko kung saan galing. Kasi may tubo dun eh, no? Tapos may daanan ng tao dun. Oh, diba? Parang bigla akong nalungkot nung tumambay ako dito kasi super tahimik eh. Oh. Diba? Ang payapa ng dagat. Sa bagay, pag nagwala yung dagat yari tayo, diba? Pero imagine kung ngayon yung bagyo nung mga Friday, ganon. Kalakas yata ng hangin dito eh, no? Grabe yung payapa. So, oo nga pala, nakikita na nga pala dito yung sinasabi kong, ayun oh, statue ng Monte Maria, diba? Sobrang lapit na lang niya, pero ang taas niya guys oh. Kaya yun, puntahan na natin. Nasa 9.5 kilometers lang siya. At buti na lang may semento dito. Hindi ko sure bakit may semento. Parang pinagtapunan lang ng semento to eh no. Sarap naman dito. Mukhang bawal maglakad dyan eh na. Merong gate eh. Ay, may iba to dyan oh, diba? Dati nga pala may ginagawang kalsada dito eh. So sana gawa na. Pero matagal na panahon na yun eh. 2 years ago na yata akong hindi nakakapunta dito. Siguro kung gawa man na yun, sira ulit. 2 years na eh. Eh puro truck yung mga dumadaan dito eh no. Uy, nakakalula yung mga struktura dito oh. Factory oh, umuusok pa. Pagka industrial na ganyan, puro mga bakal nakikita mo no. Puro mga ganon. Una akala mo airport to eh. Pero dahil gasolina siguro yung laman yan or oil, kaya malayo siya sa main road no, para iwas sa sunog. Ganda. Ang taas eh no. Nakuha nila yung property na yan o rinupa nila eh no. Pero tama lang mataas siya eh no. Oh,
Grabe yung building na yan, ano. Buti hindi nawasak yan nung nagbagyo. Ngayon hindi lang natin dama yung init, no, kasi maulap. Pero pagka normalan na panahon, talagang super init dito kasi walang puno masyado dito kasi, 'di ba? Ito na yung mismong factory eh. Grabe ang taas oh. Ay, maalog dito ha. Yun, dito yung main entrance at yung parking ng mga empleyado, no. Grabe, palapit ng palapit yun, no. Kung hindi ka mag-Google Map, parang naliligaw ka na eh. Kasi industrial siya eh. Yung tipong hindi siya main road. Ayun, may nagbabike. Mukhang galing siya dun, oh. Dagat. Pataas baba lang kasi tumawid tayo ng bundok eh. Tapos biglang kaliwa, ayun, oh. Oh, Malaysian concept. Mukhang nag-tour sila oh. Ayun. Wow. Kita nyo yung tower guys. Di ba? Kitang kita. Grabe yung saya pumunta dito. Sarap balikan. Delikado lang, walang bakod. Biglang kanto siya oh. Ay, ilog to ah. Mukhang mataas ang agos dito pagka malakas ang ulan, ano? Grabe ang baba ng tulay na yun. Dito maganda na yung kalsada. Delikado lang kapag nangamote ka dito. Iba yung ano eh, shape ng daan eh. Hindi siya pambangkingan eh, no? O yun, malayo pa lang, dinig na tayo ng mga bata oh. Ganda ng ilaw. So kahit hanggang dito abot yung truck eh, no? Kung may quarry pa dito or may bagong itatayo, nakakalula yung tinabas nilang bundok ko. Hindi ako maka-overtake. Laki nung nasa harapan ko eh. Ito yung napansin ko sa truck kanina, di ba? Yung gulong niya. Siguro pupunta sa Monte Maria din yan kasi may under construction pa dun eh. Ayun, yung mga naalala ko noon, no? Ano kaya laman yan? Langis o mukhang langis eh, no? Ang dami nila oh. Ang dami yata ang tao ngayon kasi natapat ng Sabado yung pag-akyat ko dyan. May mga tigapitik pala dun. Grabe. Alam yata nila makakita ko eh, no? O baka nandun lang talaga sila every Saturday. Grabe, nakakalula siya, no? Paano kung totoong tao yan eh, no? Laki. Ito yung paakyat. Ayun oh, ginagawa pa rin oh. May gate na. Mukhang may entrance na dito ah. Ayun oh, pinapara na tayo eh. Meron nga. May ticket siyang hawak. Resibo pa. Magkano pa? Naambon. ₱10, murang-mura. Saan yung daan? Dito ba? Doon nga tayo. May araw eh. So dahil under construction siya, may mga putik-putik sa kalsada. Ayun oh. Parking entrance dito. Paano yun? Pero bakit may motor sa taas? Hindi, mukhang pwede sa taas. Mali dito, pang 4 wheels to. Di tayo pwede dito. Tutumba yung motor. Siguro hindi lang pwede yung sasakyan sa taas. Madulas lang yung kalsada kasi may halong putik eh, no? Ayan oh. Hindi tayo sa gilid. Handa lang. Mukhang maraming tao ngayon eh. Ibang iba na siya oh. Ayun, dito daw yung parking. Ayun oh, motorcycle parking. Dito lang, mukhang maganda dito. Yan.
Yan. Sa wakas, ka-uniform pa sila dun, oh. Medyo nakakahingal din yung ano, pagka hindi mo alam yung parking, no. Ano, taas, oh. Mga 4 wheels pwede pumasok dun. Para mag-drop lang siguro. Oh, mukhang may misa ngayon. Mainit lang dito sa parking. Okay, gamit naman natin yung GoPro natin. So tara, akyat tayo. Kung dito ka nag-park, doon ka aakyat. Kasi may hagdan doon, no. Ayun. Ano yun? Half moon. Ganda ng disenyo. Grabe yung construction na yun yung simbahan. So medyo malayo-layo pa rin pala yung aakyatin, no? Dati kasi pwedeng pumunta doon yung motor. Ayan nyo, ilagay ko yung link sa description ng video na to para mapanood nyo ulit. Grabe, super developed, no? Pero ongoing pa yung iba. Ito yung malupit, oh. Tingnan nyo yung platform niya. May pabitin pa doon, oh. Malayo-layo din yung lalakarin, no? Dapat nagdala kayo ng tubig dito. Walang parking na sa taas, eh. Talagang lalakarin mo siya. Parang katulad din sa Bataan Shrine, sa Mount Samat. Talagang lalakarin mo na siya. Ayun, oh. Grabe, oh. Diba? Ang laki. Grabe yan, oh. May bakal siya doon. Si bakal siya doon. Ganda yata nito pag natapos, no? Saka malamang yun, may ilaw kasi may butas-butas, eh, no? Eh, ito parang bus. O kaya MRT. Grabe, no, kaya to? Parang sightseeing, no? Parang office siya or villa, ganon. Siguro 5 minutes na ako naglalakad. Akalain mo bang magtatayo sila ng ganyan, no? Ganda naman yung disenyo, eh. Ayun, pagkalaki, grabe. Sa wakas, mayroon ng ganito, oh. Hindi na lupa. Wow, 'di ba? Nice. Grabe, super payapa. Kung yung tinambayan natin kanina payapa na, mas lalo to. Tapos doon pala tayo galing, guys, oh. Yung mga nakita natin factory doon, oh. Grabe, ang layo, tsaka ang taas na natin, no? Mataas na yung lugar na to, tapos tinayuan pa ng ganun. Kaya yan ang pinakamataas. Iba na. Ang laki ng pinagbago nito. Siguro by 2025 tapos na lahat ito. Or baka meron pa silang isisingit na bagong proyekto. Ganda, oh. Ayun, guys, sa mga gustong umakyat pala dun sa kamay ni Mama Mary, may bayad 150. So may elevator naman. Doon sa loob bibili. Ano kayo sinisipot nila? May hulog ang coins din, oh. 5 piso para magamit mo, no? Ano kayang wala? 5 peso coins, oh. Parang mata ni Wall-E. Tara, pasok tayo. Wow. Thank you. Ba't nanginginig ka? Pagod? Pagod. Pagod. Thank you. Thank you. Ito yan yung mga souvenir. Iyan, oh. May uuwi pa tayo, oh. Mura lang naman, eh. 20, 30, oh. Yan yung itsura sa loob. Mukhang may nagbimisa rin dito, no? By schedule siguro. Yan, ganyan yung itsura, oh. Ganda. Tsaka komportable yung upuan nila. Ayos. Pwede na magpahinga kagad dito sa haba nung nilakad natin. Okay, yung dalawa. Thank you. Thank you rin. Pre, saan nagbabayad ng ticket para makakyat? Doon para po sa kabila. Sa kabila. Papasok doon. Okay, thank you. Picture. Sige. Thanks. Yun, may pagkain dito. Ayan yung bayad, oh. May elevator po kami, pero may 15 floor lang po. Ang pupuntahan ko ay 17. Bali, 2 floors po ang malakad. 2 floors po lang. 150 po. Ay, may libre. Thank you. Thank you. Pasok na po kayo sa Okay. Tiga naman po. Ayan yung elevator. Mami, lang floor po siya? Hanggang 15 lang po tayo. Yung elevator? Pero lalakadin ko pong 48 steps, dalawang palapag. So 17 po siya nun. Okay, sige po. Ilang may oras po ba yan? Gaano katagal mag-i-stay sa taas? Wala naman. Yun, may operator pala. Yun. May caution tape pa. Ma'am, ito lang po yung susundan natin na signage po doon sa taas. Apa. Tara, dalawang palapag pa yung aakyatin. Pero buti na lang meron sila binigay na tubig. Kasi wala akong nakitang tindahan doon sa pag-akyat natin. Dito na lang natin nakita. So susundan daw yung green na signage. Yung iba kasi ginagawa pa. So eto na yung palapag. Ito, sundan din natin to. This way. So ayan na, diba?
Iyon. So safe naman pala, may salamin. Wala, taas natin. Ayun, doon tayo galing kanina. Grabe. Tanaw lang natin sa taas. Ngayon nakikita na natin, malapitan, no. Ayun. Grabe. Doon pa tayo nagpark. Ang layo. Sana ma'am. Okay lang. Thank you po. 1, 2, 3. So yan, sulit naman. At tayo ay bababa na. Maganda to pag super maagang maaga para hindi mainit. Tignan naman natin yung tinitinda nila dito. May mga plato, mga dekorasyon, damit. Ayun. Ito, the best, ice cream. Yun, ang dami. May mga rice meal pa. Ma'am, ano po to, ma'am? Shabu-shabu. Order pong isa, ma'am. Magkano po yan, ma'am? 60? Yun, sulit. Oh, pwede pala mag-park yung motor doon eh. Tsaka dito may parking din ng sasakyan, oh. Oh, pwede pa pala. Oh, grabe, galing tayo doon, oh. Yeah, masasabi ko, kung curious ka, pwede kang umakyat doon. For experience, di ba? Okay na rin. 150, okay na rin yun. Tapos may discount pa pag senior. Nasa 100 lang. Tayo ay lalarga na. Marami pa rin ang mga papasok na mga riders, ha. So dito kasi yung exit. So dati ang entrance namin is ito. Ito yung pinaka main talaga. Di ba? Meron pa pala dito, oh. Pero maliit lang siya. May cross doon. Wala akong nakikitang tao. Bigla lumamig dito, ha. Yun, kitang kita ang karagatan. Antarik naman ito. Grabe yung sulong, oh. Paano yung pabalik? Malamang dito sa kaliwa, no? Ngayon may nagtitinda ng atis, oh. Yun, success. Grabe yung kamay ni Mama Mary. Kung nandun tayo kanina, ang liit lang pala natin, oh. Bibili sana ako ng atis eh, kasi tumambay ako dito. Kaya lang, madudurog. Di ba yung atis malambot lang? Super sulit ng biyahe. Ang sarap. Pero sa totoo lang, ang layo sa Pampanga nito. Isipin mo, nasa dulo na tayo ng ng kalupaan. Di ba? Nakarating tayo dito, dagat na. Di ba? Hindi mo na madiretso kasi lalangoy ka na. So hanggang dito lang yung... So ang oras is 1:00 na ng hapon. Aba, may pumipitik na naman. Sipag ng mga pumipitik dito talaga sa spot na to, no? Maisasuggest ko rin siya sa mga mahilig mag long ride. Pero pagdating nyo doon, talagang simple lang, mabilisan lang yung pagpasyal nyo doon. Kasi si Mama Mary lang talaga yung #1 na kapansin-pansin. So buti naman, kahit pa paano gumagawa na sila ng bagong mga buildings doon, or kung ano man pwedeng gawin ng mga pumapasyal doon, di ba? Kasi ako, tulad nun, umakyat lang ako doon sa kamay, and then picture, syempre nag-vlog ako, then bababa na ako, tas kain na lang sa baba, and then yun, konting relax, and then uwi na. So kapag pupunta kayo dyan sa Monte Maria, mas maganda meron pa kayong side trip para sulit yung layo nito. Galing, kung pina-overtake ako ni siya, mukhang sanay na nagbabiyahe dito, no? May lang biyahe. Oo, QC lang. Thank you. Yun. Alright guys, maraming salamat sa mga sumama sa akin papuntang Monte Maria. At yun guys, pasyalan nyo yun, maganda. Pero dapat meron kayong side trip. Maglomi kayo somewhere in Batangas. Yun ang pinaka the best. Kasama ang family or ka-club member ng Riders Club. Ganon, no? Maraming salamat. At para sa part 2 ng ating vlog is kukunin lang natin yung pyesa sa Quezon City. So yun, abangan nyo yun sa next upload. At hanggang dito lang muna. Yung drone shot nga pala natin is yun ang pang outro natin. Alright, see you next vlog with more speed.